Ito, nagsalita na po pala si Ombudsman Boying Remulla sa harap ng mga media na regular na nagko-cover sa Office of the Ombudsman, naghahanap ng mga balita. At kabilang dito ang isa sa mga respetadong news organization, GMA News. Itong 24 hours, 24 na oras na balitang sinasabi nila. Ayun, nagsalita ko si Ombudsman na wala naman personalan ito, hindi naman nila hinanapan ng kaso. Sa halip nakikitaan ng kaso. Parang ganon. So walang personalan at saka hindi pinag-iinitan, hindi pinipersonal. Issue lang, ebidensya lang, base sa dokumento. Ito, pakinggan nyo ito. Kuleta, today there's a big rally or commotion in EDSA. Ano? And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Hindi raw niya iniutos na hanapan ng kaso ang senador. Matatandang lumutang ang pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos sa investigasyon ng Commission on Elections o COMELEC na hindi niya idineklara ang donasyon o regalo sa kanya noong kongresista siya at bago siya tumakbo bilang senador sa eleksyon 2025. I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by I don't know what team, and the work was good. So I said, we will file the case. Tama naman, di ba? When the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalong-lalo na, ito yung example na gusto ng tao, mataas man o mababa, katamaan sa atin pag mali ang ginawa. Dagdag pa ng ombudsman, hindi rin daw totoo na namimili sila ng kakasuhan. Dahil sa kasalukuyan, may ginagawa silang preliminary investigation laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. Ayon sa ombudsman, tuloy pa rin ang pagsampa nila ng kaso ngayong linggo na mismong kay Marcoleta daw nanggaling ang ebidensya dahil inamin nito na tumanggap nga siya ng 75 million pesos. Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Yes, Office of the Calabano, Ombudsman. Assistant Ombudsman. It's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, our hands are quite tied here. Muling inulit Ayun, ng ombudsman so, ang salamat paliwanag to. kung Ayan, bakit Thank you sa GMA News 7. Ayan. Magkakasunod na statement ni Ombudsman Boying Remulla at saka ni Assistant Ombudsman Miko Labano at nakapagsalita na rin. So, isa ang tinutumbok nila. Galing kay Senador Marcoleta yung naging basihan at ebidensya kaya nila kakasuhan. Dahil sa pag-amin ni Marcoleta tumanggap siya ng 75 million pasok sa plunder law. Kung merong issue tungkol sa debate sa bakit plunder yan ay private money, tapos na rin yan. Dahil naipaliwanag na po ng ombudsman na kahit na sinong government official tumanggap ng mahigit sa 50 million, kahit donasyon pa yan, kahit private money yan, pasok pa rin sa plunder law. Republic Act 7080 ang pinagbabasihan. Yun yung plunder law. Ayun. So hindi daw panggigipit, hindi daw pamimersonal, ang gagawin ng ombudsman, ginagawa nila ngayon. Ebidensya dahil yun ang basihan ng kaso. Trabaho nila. Sabi ng ombudsman Remulla, ayun ang gusto ng taong bayan Mag-file sila ng kaso, mag-imbestiga at mag-file ng kaso sa sino man na mayroong basihan ng ebidensya. So, yun ang gagawin nila. Ibig sabihin, kahit nag-rally ang Iglesia ni Cristo, tuloy ang kaso. Kasi ang paniwala ng ombudsman, mayroong ebidensya, mayroong pananagutan, sa korte na lang magpaliwanag ang senador. Ayun. So, kayo, ano inyong masasabi dyan? Binabalita ko lang po yung balitang totoo, balitang makabuluhan dahil naninindigan ng gobyerno, ombudsman sa kanilang trabaho.
At hindi naman ibig sabihin pag kinasuhan ka, guilty ka na. Pag inaresto ka, guilty ka na. Hindi. Pag kinasuhan ka, parte ng proseso. Pag inaresto ka, parte ng proseso. Pag nasa korte na, doon malaya-malaya mo ipagtatanggol lang iyong kaso at ang iyong sarili. Kaya lang, dahil po plunder, non-bailable offense. Yun ang mabigat doon. Pero wala tayong magagawa. Under the law yun. Nasa batas yung non-bailable, walang pansamantalang paglaya ang kakasuhan ng plunder. Kaya ingat po kayo. Ganun pala. Pag nasa gobyerno kayo, hindi lang pera ng taong bayan ang inyong pinakailaman o pakikialaman. Pag lumampas sa 50 million, plunder yan. Kahit pala private money. Kung nasa gobyerno kayo, tumanggap kayo ng malaking pera na galing sa pribadong sektor, tapos aaminin pa ninyo in public na tumanggap kayo para nagyayabang ka pa. Aba, yan ang ebidensyang gagamitin. Yan yung kasabihan sa amin sa Batangas. Ang isda sa bibig na huli, sa bibig na hinuhuli. Ibig sabihin, nang galing sa bibig mismo ni Senador Rodante Marcoleta, yung ebidensya dahil umamin siya sa mga interview doon sa kanilang TV at radio program, sa kanilang istasyon sa INC, na siya ay tumanggap ng ganon. At hindi niya idineklara. Wala sa salin, wala rin sa sose. Yun ang mabigat. Di ba? Wala sa statement of contribution, wala rin sa statement of asset and liabilities. Naku, nasan yung pera? Alam nga namang nakipyatos yan. Yung Mary Grace Piatos ay sa Office of the Vice President lang yun. Wala namang Mary Grace Piatos si Marcoleta, di ba? Wala namang Kokoy Villamin na ang mga Marcoleta, di ba? So, yung pag-amin in public, tapos wala sa dokumento yung inamin, tapos yung mga nagbigay, umamin din, ganun eh. Kaya dugtong-dugtong. Yung nagbigay, yung tumanggap, umamin. Yung nagbigay, umamin. Tapos sinanap yung dokumento, wala sa dokumento. Abay, anti-graft talaga yun. Republic Act 7080. Abogado si Senador Marcoleta. Magaling na abogado yan, di ba? Inandating eh. O, alam niya yan. Alam niya yung mali yung kanyang ginawa. Alam niya yung pananagutan. O, di ba? So, paano ngayon? Hindi talaga makukuha sa rally yan. Hindi bibigay, ngayon pa lang sa akin personal na opinion, mukhang hindi bibigay ang ombudsman. Kahit mag-rally ang taga-suporta ni Marcoleta. Tuloy ang mga kaso. Dahil masamang president, na kapag may kaso, may ebidensya, nagrally lang, wala nang kaso. Lalong hindi maganda yun. Dahil ang batas ay para sa lahat. Hindi para sa mga nagrarally lang. Ang batas ay para sa katotohanan, katarungan. Hindi pwede talagang takpan yan. Magbulag-bulagan dahil may mga protesta o rally man, kung ano man tawag. Ayun lang. For your information lang po, trabaho lang, walang personalan. Please like and share, subscribe and follow. Mga balitang merong pinanguhugutan at opinyon, may pinanggagalingan.